Good day mga boss, si Boss Vic ito at muling nagbabalik. For today's vlog, gagawa natin ng first ride experience itong ating FKM Victorino 250i na twin cylinder. So nagawa na natin ito ng walk around review. Ngayon naman, gagawa natin ng first ride experience. So siyempre, paparisan natin ang ating suot, ang ating helmet na classic dahil ang ating motor ay classic bike. So tanggal na natin. Bagong-bago, ayan. Pero sinet up ko na yung ating lagay ng camera. Paparisan natin yan ng may kulay blue na Sphinx na gloves. Oh, ayan, di ba? Start na natin ang ating Victorino 250i. Ayos, di ba? Gear up na tayo. First time nating suotin itong ating classic helmet na Jeep helmet, di ba? So, ayan na itsura niya. And then, siyempre, paparisan natin ng Sphinx gloves. Alright, let's go! Dahil nandito tayo sa SM South Mall, ipupull tank natin itong ating Victorino and then susukatin natin yung average kilometer per liter nito. Alright, ayos na yan. 829.5. Bago pa pala to. Ang kagandahan dito, kahit classic bike siya, meron na siyang built-in na charging port. As usual, dito tayo dumaan sa Daang Hari. Sa paborito kong daanan mula sa bahay. 250cc to, hindi pwede sa expressway. Daang Hari lang tayo. First time ko na gamitin ito. Although ginagamit ko ito paikot-ikot lang doon sa amin, saka nagamit ko papunta sa trabaho, malapit lang yun, almost 6 km. Ngayon, magagamit na natin sa ride ito, 250cc na Victorino 250i. Kung pagmamasdan nyo at pakikinggan, di ba? Ergasam yung tunog niya. Para siyang lihitimong 400cc pataas ang kanyang tunog. Although siya ay 250cc lamang. So ang halaga nito ay sasabihin ko na agad 158,000 dahil meron naman tayong walk around review nito. Napakaganda, sarap gamitin. Ang kambyo nga pala nito ay hanggang kinta lamang. Matagal nang labas sa market itong Victorino. Hindi lang nababrag siguro nung iba at siguro minsan ngayon nyo lang napapanood or hindi kasi nang dumadaan sa feeds nyo. Pero matagal na to, no? Existing na to since 2023 pa or 2022. Pero ngayon lang tayo naka-experience na gamitin to. Classic bike siya. Kaya ang gandang ibagay sa helmet na Geely helmet ko. Tanghali na akong umakyat ng Tagaytay dahil mag-isa lang naman ako. Kaya hawak natin ang oras natin kung kailan tayo gustong bumalik or paikot-ikot doon, di ba? Lalo na ngayon, month of February, malamig sa Tagaytay kahit na tanghali. Sarap gamitin. O, di ba? Ayan siya. Bagay na bagay sa aking Geely helmet. Alright, go! Pag ito yung gamit nyo, talagang classic bike, chill ride lang dapat. Ayan o, sightseeing, nature seeing. Ang ganda naman dito sa Cavite ng daan, sa Daang Hari, malawak. Habang dinadrive ko siya, upright yung position ng riding position natin. Medyo papaganon yung manibela niya dahil medyo may kahabaan yung tangke mula sa aking pagkaupo. Pero pwede naman akong umusog. Alright? Akma. Pero mas maganda yung may clearance ka ng konti dito. Parang isang suntok na clearance, diba? Isang kamao. Yung lakas niya sa 250cc, malakas. Matorque, oh. Anong cambio niyan? Kinta na yun, ha? Kung babawasan natin. Oo. Lalo na kung ibabalik natin sa Trasera. Malakas na siya. Ang ganda ng tunog. Grabe. Oo. Parang nakukulangan ako sa cambio, sanay ako ng 60. Pero all goods, di ba? Batang bata pa pala to, baka hindi pa na-change oil tong motor na to eh. Mula pagkabago. Kapapasok lang natin dito ng
Villar City. Ayan, dito tayo dumaan kasi mas shortcut dito. Gusto natin na maramdaman yung sarap ng pakiramdam na gamitin itong ating FKM Victorino 250cc. Ay, hindi na to carburetor, no? Ito ay fuel injected. Isipin mo mga boss, ang price nito is 158,000. Napakaganda. Sa halagang 158,000, may 250cc ka ng malakas na classic bike. Ang lakas makapogi nito. Ang dulo ko sa nitong Villar City na to ay yung subdivision na sa tapat ng Lasal das Marinas. Wow, ang ganda ng suspension. Dapat di-dribble ako dun pero yung balik niya, yung rebound, ayos. With regards sa init naman, pag ganitong hindi matraffic, wala akong nararamdaman. Kahit hinahawakan ko, nadadala ng hangin Try natin kapag medyo matraffic. Natural lang yung init kasi makina yan, iinit talaga yan. Yung acceptable na init, dapat acceptable ng rider yung init. Huwag naman yung masyadong mainit. Hindi ko alam kung anong village to. Dati dito ko dumadaan, ngayon inopen na to. First time kong makadaan dito. Ito yung parang bypass nila bypass road. Mapapansin nyo, meron dito pinakabakod, ilog yung kabila. Binabaybay lang yung ilog. Ang labas nito ay ayun na agad. Natatanaw na natin. Governor's Drive na. Ngayon ito na agad. Sa tulay na agad ng Governor's Drive. Ang ganda ng tunog buong buo, grabe. Stuck yung tambutso nito mga boss as in wala pang nagagalaw dito kahit ito built-in side mirror na to na bar end, kaya hindi na kayo mahuhuli ng mga LTO kasi yung registered nito bar end side mirror talaga. Hindi ito modified, hindi ito aftermarket. Isipin nyo mga boss, tong takbo ko na to, pahon to tapos nakakinta, ang lakas kulang talaga dapat may 6 stop para mas matipid sa gasolina. Malakas siya para sa 5 lang yung cambio yun yung napapansin ko. Kahit paahon siya, wala yung wala yung bubuelo pa, yung tipong parang kailangan mo magbawas ng cambio. Hindi talagang kahit naka-steady ka ng kinta, mapapantay, mapapaahon okay lang sa kanya kaya niya makarecover agad yung tagtag niya para sa akin ayos na ayos kasi classic bike to Ang size ng gulong nito sa luhan ay 15 lang, may kaliitan, tapos sa harapan ay normal na 17. Paakyat na tayo ng papuntang Palace in the Sky. Nagsasightseeing lang ako kasi gusto ko mag selfie yung kita yung background ng Bulkan Taal. Walang buwelo o tresera, kayang kaya paahon yun. Ayun, doon tayo pupunta. Natatanaw na natin. Ayun sarap pag-picture dito Kuya Mike, so yun naman, picture mo naman ako. Hindi ko kasi makuha na yung sarili ko Parang kilala ko kayo. Opo, gagawin ko lang thumbnail ng vlog ko. Okay na? Salamat brother! Ano po ulit yung page nyo? Alam ko. Boss Vic, ito yung ko. Sabi na nga, pinapakalaw ko mo kayo Sure? Picture ko po. Oh, game! 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay na po. Oh, Yan yung po yata. ang kap- yung electric na big bike. Ito naman FKM 250cc lang siya pero parang tunog big bike kasi papaganin yung makina. Between ang tawag dyan nire-review ko lang. Salamat, itag mo na lang ako. Ingat brother. Shout out kila kuya. Nakapag tayo thumbnail. Makikita nyo naman yun yung thumbnail natin dito sa Tagaytay Highlands. Alright, thank you. And then diretso tayo siyempre sa Palace in the Sky. Kuya, ito yung sa akin. Tumabi lang ako at mahirap dukutin. Nagisuyo. Salamat. So tumabi lang tayo dahil nagbayad tayo ng 20 pesos na entrance dito. Parking rate. Pinaka-parking na pala yun. 20 pesos. Pero sa tingin ko may naniningil pa ng parking doon or may mga nag-aalok ng tinda-tinda. Hindi naman tayo makakabili dahil wala naman tayong lalagyan. Yan, nagbayad tayo kasi mahirap dumukot Tumabi lang tayo. Pansin nyo dito sa Tagaytay, mula dito hanggang dun sa taas, ayan, halos mapupuno na ng parking yan. Kasi ang ganda rito So nakapark na tayo rito.
Ayos dito, lamig. Try nating mamasyal muna, no? Iwanan na muna natin yung ating FQM. So, pag sa performance, wala akong masabi. Ang lakas. Napaka-pogi pa. Lakad-lakad muna tayo rito. Ang ganda ng view rito. Lamig. Ito yung pinupuntahan talaga dito no? Klema. Alam niyo kung bakit? Napakalapit nito sa Maynila. Ang lamig-lamig. Hindi mo na kailangan pumunta sa Baguio. Sa mga gustong mas mataas pang lugar, pwede kayong umakyat mismo doon, ayun, sa pilahan na yun. Yan, yung entrance ng Palace in the Sky sa Tuktok. Hanap lang tayo ng magandang pupuntahan. Hanap-namin ko lang yung magandang view. Ayun! Ayan. At least dito, malamig. O, diba? Ang ganda ng view. Ito, papuntang, mga Bandaw, Kalamba. Doon, ayun, Laguna Lake Tapos sa kabila naman doon, andun naman yung Taal. Ang lamig dito. Sarap tumambay. So, bababa na tayo ng Maynila. Doon natin tatapusin yung vlog ko dahil gusto kong makuha yung average kilometer per liter nung ating FKM Victorino na 250cc. Siyempre, first time kong magmotor ng 250cc tapos gusto kong malaman yung average kilometer para meron din kayong idea. Okay, andito na ulit tayo ngayon sa SM South Mall. Dito tayo nagpaggasolina kaninang umaga sa Uni Oil. Ngayon, kukumputin natin kung ilan ba talaga ang average kilometer per liter nito. So, ang natakbo niya ngayon ay 958.2. I-minus natin yung kilometrahe nung bago tayo umalis mula rito. Pinitsura natin, ayan 829.5. 958.2 minus 829.5. 128.7 kilometer ang nagamit natin ngayong maghapon. Isa pa, baka umuga o isa pa kasi inuga ko din kanina para patas na patas. O yan, tama na yan. So i-divide naman natin ngayon dun sa ikinarga. Ayan, 3.44 equals 37.41 kilometer per liter. Oh, not bad. Mula rito papunta Tagaytay, pabalik may dinaanan ako sa Along Silang kaya namabot tayo ng 127 kilometer. Ang ganda naman pala ng performance niyan. Matipid pala tong FKM na Victorino 250cc ay. Sabi nila malakas sa gas tapos yung init, hindi naman pala. Matipid siya para sa akin kasi pumatak siya ng 37.41 km per liter. Parang scooter lang, naka 250cc ka na, malakas pang humatak. So dito ko natatapusin ang vlog ko. Maraming salamat sa sumama sa aking ride at ride safe everyone.